Sa unang araw namin sa Babuyan, sinalubong na agad kami ng humpback whales. Pero dahil sa masamang panahon, may mga araw na hindi nakakalaot ang aming team. Sa muli naming paglaot, bukod sa mga balyena, marami pa ang nagbabantay sa karagatan. White tip, ayan o! May remora sa ilalim, oh my God! Sa tropical na lugar katulad ng Pilipinas, matatagpuan ang oceanic white tip shark. Vulnerable o nanganganib na ang kanilang lahi. Marami ang ilag tuwing makikita ang pating. Dahil na rin sa reputasyon nito na pagiging matapang. May isa pang gustong bumati sa amin. Dalawang bangka kami doon, habang yung aming segment producer kumukuha ng underwater footage. Sabi ko, may shark! Pating! My God, pating! Oh, yan oh. Isang pambihirang pagkakataon ang maidokumento sila sa wild. Sa patuloy naming pag-aabang sa mga balyena, May 2 pods of dolphins, mukhang dami. Nakita namin yung more than 10 pods of dolphins yung nakita namin. They were melon-headed whales. katulad ng mga humpback whale, may tunog na nililikha ang mga dolphins. This gave us an opportunity to try again the hydrophones. Ang ginawa ko, shinare ko yung naririnig ko. Kinabit namin ito sa speaker. Sa aming pakikinig sa mga dolphins, may hindi inaasahang tunog kaming napakinggan. Uy, may hampak sa ilalim. Sabi nila, pag maraming dolphins, maaring magpakita yung mga humpbacks. At maya-maya pa, Yun! May nakita tayong humpback. Ayun, dami nila. Ayun, lubog ko na. Hindi sila umaalis at paikot-ikot lang sila doon. Yung mga behavior nila na first time ko nakita, dinig na dinig ko yung blow nila. Oh my God, papunta dito oh. Ang laki oh, grabe, look at that big swirl. That means that's how big they are. Woo! Did you hear that? Wow! They're doing some activities now. Wow, ito, nakakita tayo on our way back to Camiguin. We saw 2 individual humpbacks and it looks like na nasa playful mood sila, no? Nakatagilid siya oh, dahil makikita mo yung flipper. Ayan oh, yung puti. At least merong variation na sa kanyang galaw, ano? Yung flipper niya ang pinapakita niya ngayon. Hi! Hello!
May tamang distansya lang ang bangka sa mga balyena upang hindi sila magambala. At gamit ang zoom lenses, mas naidokumento pa namin ang behavior ng humpbacks. Para ba siyang tumitihaya yung kanilang flipper, kaway na parang ako din, nainganyo akong kumaway sa kanila dahil it's like they knew that inoobserbahan namin sila. This is the best encounter that I've ever had with the humpbacks. Makikita mo na itong mga dolphins pala, nakikipaglaro din sila sa mga balyena, no? At hindi lang ang mga balyena ang nagpapasikat. Maraming ibig sabihin yung tail slap eh. Sabi nila, it's an aggression, it's a social behavior. Pero dito ko lang nakita yung tail slap na parang dalawang dolphins, slap sila ng slap sa tubig. Kaya kong manood dito ng buong araw kasi sobrang spectacular yung mga ginagawa nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas aktibong mga humpback whales ang aming nakita. Matagal itong nanatili sa isang lugar. Ipinakita pa ng mga humpback whales ang nakakamangha nilang mga kilos. Habang naglalaro itong mga balyenang ito, parang umiikot-ikot lang sila na parang nag 180 degrees turn. Nakakatakot dahil makikita mo yung alon na halos gumalaw yung bangka namin sa lakas ng alon. Kaya hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na makuha ito ng underwater footage. Hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na makuha ito ng underwater footage. Nakakuha kami ng footage ng humpbacks. Napaka-amazing yung laki ng mga humpback whales. Hindi namin in-attempt na mag-dive dahil nasa protocol na hindi dapat mag-dive with the humpbacks dahil baka ma-disturb yung kanilang behavior. Pangalawa, yung safety, Dahil itong Babuyan Islands na sa Pacific Ocean siya and napakalakas ng current dito. Nagkakaroon na ng variations yung mga galaw niya. Gusto rin siguro kaming makita ng humpback, kaya nagpakita ito ng kanyang mukha.
nakikita ko yung ilalim niya, oh, dito sa ilalim. Para may mga pimple-pimple, yun yung kanyang ventral ng mandible niya. More than 30 minutes na tayo dito naghihintay. Pero kasama natin sila, no? Hindi sila umaalis. Pero dahil sa biglaang pagbabago ng panahon sa babuyan, So, sinundo kami ng kabilang bangka dahil may sign na ng Coast Guard na kailangan bumalik dahil yung weather sumasama na. Pero today, marami tayong nakuhanan. dambuhala man, may panganib na hinaharap ang mga balyena. Sa Camiguin Norte, nakita ko na mayaman sila sa black sand. Ang black sand ang minimina at dinadala sa ibang bansa para gawing bakal. Sa pagkuha ng black sand, nababawasan ang baybayin ng dagat, nasisira ang mga puno at halaman. Dahil dito, naapektuhan din ang mga buhay ilang sa dagat kabilang ang mga balyena. Masarap isipin na dinadayo pa tayo ng mga humpbacks. Isang indikasyon lang to na marami pa tayong magagawa para ipagpatuloy nila yung pagbisita sa atin. Kailangan pagpatuloy natin yung pagprotekta sa kanila. Pag pinotektahan mo sila, mapoprotektahan mo na yung buong ecosystem or the habitat they live in. Lalo na dito sa Babuyan Islands nga na it's a breeding ground. Kamakailan lang, naaprubahan na ng United Nations ang pagbabawal sa paghuli ng mga balyena para pag-aralan ng mga Hapon. Sa paraang ito, mapoprotektahan ang lahi ng mga balyena. Nakaka-amaze isipin na napakalaking hayop itong mga dinodocument natin. And tayo napakaliit natin compared sa kanila. Pero yung magagawa natin para sa kanila is a big thing for these marine mammals. Na protektahan sila. Patuloy kami sa pagdive sa paghahanap ng mga kwento sa ilalim ng dagat. Sa ilalim, iba't ibang buhay ang madadaanan. Hanggat sa ginulat kami ng isang dambuhala. Yung nakita namin itong gentle giant na ito habang nagpi-film kami underwater, it's just a bonus. Kumbaga, swak na kami dun sa nakita namin underwater. No? Sa bilis nito, hindi namin nahabol para makunan ng mas malapit na siya. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Hindi pa kami magkanda umayaw sa tuwa dahil sa pagkakataong makakita kami ng butanding na lumalangoy sa ilalim. Isang malaking whale shark around siguro mga 10 meters in length and nagsiswimming lang siya dyan kapag yung bibig sa ilalim. So meron daw isang lugar dito sa gitna ng dagat na pinangumugaran ng mga sea snakes. Dati na natin ginawa yung story na yan. Pero ang difference this time is yung lugar na yon nasa ilalim ng dagat. Pupuntahan natin yung Cervera Shoal. Sa Bohol, may espesyal na lugar ang mga walo-walo. Nagkikita at nagtitipon-tipon ang mga ito. Okay, we're here! Let's start gearing up! Let's do this!
nagbi-build up yung anticipation kasi nga sinasabi it's gonna be a difficult dive because mataas yung current. Yung anticipation from us is unti-unting na bubuo. No? At may halong kaba na rin kasi who knows, this is their territory this time. And who knows kung ano yung ginagawa nila doon sa ilalim. Siguro 5 minutes after the dive, tinawag yung attention namin ng dive master. And tinuro niya agad na ganyan. From a distance, may parang paikot-ikot na snake. So alam mo na agad na secret yan, sea snakes, kasi yung forma nila, yung kulay and all that. So may mga nakikita kami mga paisa-isa dito. Nandito lang siya sa isang tabi. Merong isa doon. Nakita ko ang isang walo-walo na nagpapahinga. Maya-maya lang, isa pang walo-walo ang paparating. Some say that they're there to mate. Some say that they're there to, para doon sila magparami, doon sila nanganganak, no? So hindi natin alam kung ano din yung magiging reaction nila kapag may ibang tao na pumunta doon sa lugar. Hanggang sa magtagpo ang mga ahas. Yung nakita ko na tatlo, paikot-ikot lang sila. Swimming all together. May maamong reputasyon ng mga walo-walo. Pero kapag nagliligawan at nagpaparami sila, maaari silang maging agresibo. It seemed like parang susugudin niya ako of some sort eh. Kakagulo na ako all by myself. Sa Cervera Shoal sa Bohol, may lugar daw kung saan nagpaparami ang mga walo-walo. Kaya minsan naging agresibo ang mga ito. Nakita niya yung reflection niya doon sa lens ng aking camera, kaya parang nilapitan niya. During that time, I have a snake in front of me, one of the most venomous snakes known to man. I was thinking baka nasa mating season, so they're more protective, they're more aggressive. All those things going on in my mind. It seemed like parang susugudin niya ako of some sort eh. Kakagulo na ako all by myself doon sa ilalim ng dagat. Ayon sa pag-aaral, magkasingtindi ng kamandag ang mga walo-walo at kobra. Kapag natuklaw nito, maaaring maparalisa o ikamatay ng biktima. Kaya naman kailangan pa rin maging maingat kahit sinasabing maamo ang mga walo-walo. May nakita kami na tatlong snakes, and there was a point there na parang nakita niya yung aking camera. All of a sudden, he became interested in me. It was a crazy dive, but it was an awesome dive. Second dive, let's do this. Yung second dive namin, may nakita kami mga individual areas kung saan may nakatirang nag-iisang secret doon. And then all of a sudden, may nakita rin kami na tatlong individual snakes. Naabutan namin sila na nakasteady na sila doon sa isang lugar. Again, tatlo na naman sila. Ayon sa pag-aaral, nagsisimula ang ligawan ng walo-walo sa pagsunod ng mga lalaki sa babae. It's amazing. Ito mga sea snakes, ilang beses na natin sila na-document. Pero parang every time may nadidiscovery pa rin tayong bago sa kanila.
parang kasing kinikis-kis nila yung katawan nila. And may dalawa dito na parang pumapatong siya doon sa dorsal area nung malaking snake. Payapa ang buhay ng mga walo-walo sa ilalim ng dagat. Kaya nakakalungkot na makita ang mga bakas na ito. Meron pa rin tayong mga nakikita na mga remnants ng mga tao. Kung maglalagay tayo ng mga panghuli ng mga isda para sa personal consumption, it's okay, no? Pero kung tapos ka na at kung hindi mo ko gagamitin, tanggalin mo na lang. At saka yung mga gamit like yung mga sirang rubbers, mga ropes na naando na lang, siguro it would be nicer if we can clear it up for them. Sa ikalabing-4 na araw namin, nagkaroon na kami ng pagkakataon na makauwi. Sa aming pagdokumento ng mga balyena sa babuyan, meron kaming napatunayan. At karanasang kailanman hindi malilimutan. Hi! Oh, wow! Sa maraming taon na pagsisid ko sa Born to be Wild, nakakatuwang isipin na marami pa akong bagong nakita at natuklasan. Sabi nila, 5% pa lang ng karagatan ang natuklasan ng mga tao. Kaya hindi imposible na sa mga susunod pang taon, marami pa ang makikitang kwento ng buhay sa ilalim ng dagat. Ako si Doc Ferds Resio. Ako si Doc Nielsen Donato. Born to be Wild.